Itong Davao Group, ano sila? Sila yung nag-control nung flow nitong mga kontrabando, no? Hindi lang drugs, meron pang ibang mga kontrabando. Tapos para silang kumbaga toll gate, no? So yung mga regular smuggling, pinapalusot nila lahat sila, tapos yung mga special na smuggling operation na nandiyan na yung mga droga, yun ngayon ang kumbaga sistema nila. Tapos in this particular shipment, ang pinakang drug lord na nag-finance dito at nagpasok ng droga is si Charlie Tan. Itong Charlie Tan, kapartner ito ni Michael Yang, no? Sa Davao pa, pero barkada ni Pulong, no? Si Charlie Tan, si Michael Yang, tsaka si Pulong, members yan ng Triad. Okay? Ngayon, nung dito na nagpresidente na si Duterte, dinala nila yung operations na yan dito sa Manila. So, ang nag-a-act basically ng pagiging protector itong si Pulong and si Mans Carpio. They will make sure na because of their influence, talagang walang aangal, walang haharang sa shipment. So meron ka ng drug lord na financier, may mga protector ka, tapos ito naman yung mga facilitators, sina Nick Faildon, yung si Neil Estrella, yung kanyang deputy, tapos si Allen Capuyan, ito yung big brother na tinatawag, no? Siya naman yung kumakausap dun sa iba pang mga kumbaga pinagdadaanan ng mga shipments to make sure na hindi sila maharang hanggang palabas ng customs. Natimbrehan ito galing sa China, no? Apparently, yung mga karibal na triad nitong mga ito, sila mismo yung nagsumbong sa Philippine authorities para masabat itong shabu shipment na ito. Kasi may mga na-displace. Ang ginawa nila Duterte, nung naupo sila, itong grupo nila Michael Yang, nila Charlie Tan, yung grupo nila, yan ngayon yung nag-control at nag-monopolize ng illegal drug trade. So may mga dinisplace sila na mga drug lords diyan, yung mga hindi kasama doon sa kanilang sindikato, tapos yung mga shabu laboratories, sinutdown nila, para ngayon yung supply ma-monopolize na nila. So ito na ngayon, nung na-shutdown na yung local manufacturing, yung mga shabu labs, yung supply ngayon would come directly from their sources sa China through the triad na pinapacilitate nito nila Charlie Tan, Michael Yang, and itong Davao Group nila Pulong at nila Mans Carpio. Nung time na yon, I was the only one who was providing the evidence that would link sila Pulong and everybody else doon sa buong mga na-involved doon sa shipment na yan. Pero nung time na yon, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Richard Gordon. Nung time na yon, magkaalyado pa sila ni Duterte, no? Kaya talagang he was practically lawyering for Pulong Duterte at that time, no? Hindi ako binibigyan ng espasyo. So we even had a brief clash there. So ganun yung situation. Talagang it was whitewashed. Tapos expectedly, finorward kunyari, nag-file kunyari, pero clear lahat itong mga taong involved nito. Ito yung sinasabi ko noon. When I was establishing the link kay Pulong Duterte at that time, so sinabi ko si Pulong Duterte, member siya ng Triad. Tapos sinasabi ni Gordon noon, anong proof mo? Sabi ko, ang proof is yung Triad tattoo niya sa likod. Diba? In fact, sinabi ko nga, you can prove me wrong. Pumunta ka sa isang kwarto dyan sa Senado for your privacy. Pipicturan lang ng Sergeant at Arms ng Senado.
para ma-disprove yung aking allegation right then and there. Ayaw payagan ni Gordon kasi daw I need to show proof bago yun na nga ang sinasabi ko, di ba? The proof is etched or tattooed on the back of Pulong Duterte. So he refused to do that. Tapos after that ang ginawa na yun na whitewash.